Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay top lawyer says appeal odds in Ripple versus SEC case have risen. Ayan. Sabi rito ay meron daw pong isang top lawyer dito or isang kilalang magaling na abogado ang naglabas ng kanyang pahayag na ang apila sa pagitan po ng nagaganap na kaso ni Ripple at US SEC ay mas lalong tumaas. Kaya yan, mukhang ibig pong sabihin ay meron po sa kanila ang mag-a-appeal or magsasubmit ng kanilang appeal. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sa atin pong pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay famous legal expert Fred Rispoli suggests that the likelihood of an appeal in the SEC versus Ripple lawsuit has increased. Kaya ayan, ang sikat at kilalang legal expert na si Ginoong Fred Rispoli ay siya po yung nakapagsabi na mukhang tumataas po yung posibilidad na may mag-aapila dito sa nagaganap na kaso ng US SEC at saka si Ripple. Attorney Rispoli made the assertion shortly that Ripple requested a stay on the monetary portion of Judge Annalisa Torres August 7 final judgment. Ayan, na-content po natin yan, yung tungkol dito kanina sa monetary portion na ito. Ayan, recall that Ripple reached an agreement with the SEC to move 111% of the penalty amount, representing $138.75 million to the account of its legal team. Kaya yan yung na-content po natin kanina na yung pambayad po o yung ibabayad po ng Ripple sa kanilang multa kay US SEC ay ito po ay kanilang inilagay sa bank account ng kanilang legal team. Kaya yan po ay nagkakalaga ng $138.75 million. At ngayon ay makiklaim lamang po or makukuha lamang po ni US SEC ang halaga na ito or ang pera na ito kung may pahintulot mula sa korte or kung magkakaroon po sila ng mutual na agreement kay Ripple. Ripple disclosed that the money would be held in the account and released 30 days after the expiration of the deadline required to file an appeal notice or the conclusion of an appeal. Kaya ayan, yan na rin po yung isang kondisyon dito na marirelease lamang daw po yung pera na ito kapag natapos na yung expiration sa deadline. Ayan, kung saan ay ito yung deadline na required para makapag-file ng apila. Ayan, or yung conclusion ng appeal. Appeal odds soar. Reacting to this development, Attorney Rispoli suggests that the arrangement bolsters the odds of an appeal in the case. While the move does not confirm that an appeal might be filed, Rispoli speculated that the initiative signals uncertainty. Kaya ayan, ayon po kay Ginoong Attorney Rispoli ay yung arrangement na ito ay nagpapataas sa posibleng apila sa kaso na ito. Kaya ayan, yun nga lang at hindi po niya makumpirma kung saan ang appeal ay kung saan ay may magfa-file po talaga ng appeal. Yan, ito po ay kanya lamang espekulasyon. He suggested that Ripple likely made the arrangement because the SEC's lawyers have not confirmed whether they plan to appeal. Ayan, ginawa lamang daw po ni Ripple yung ganitong paraan sa pagbabayad ng kanilang multa. Kasi ang lawyers, mga abogado ng US SEC ay hindi po sila naglalabas ng kumpirmasyon kung sila ay may planong mag-appeal or hindi na.
although an appeal is not certain. Attorney Rispoli said the chances of one happening have soared based on recent developments in the lawsuit. Kaya ayan na nga. Hindi raw po nakakasiguro. Dati ay hindi po tayo nakakasiguro pag may mag-a-appeal. Ngunit ayon po kay Attorney Rispoli ay sabi niya ay mas tumaas daw po ang chances na may mag-a-appeal dahil po sa nakalipas na developments dito or kaganapan dito sa lawsuit na ito. No official decision yet. Notably, none of the parties has officially filed an appeal notice. According to Attorney Jeremy Hogan, the SEC has not decided whether it wants to appeal. He said the SEC would have filed the appeal notice if it had reached this decision. Ayan na. Hanggang sa ngayon ay wala pa pong opisyal na decision kung meron pong mag-aapila sa dalawang panig. Yan, pero mukhang itong si US SEC ang posible pong maglabas ng kanilang appeal. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa pong appeal notice ang US SEC at yan, marami pong nag-aabang or marami pong naghihintay. Yan, kaya yan po ang latest na update dito sa nagaganap na lawsuit or kaso sa pagitan po ni Ripple at ang US SEC. Ayan, patuloy po nating inihintay o inaabangan kung may mag-a-appeal or kung sino ang mag-a-appeal sa kanila. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.